muli, O Diyos, sa umagang ito sapagkat taglay namin ang buhay, lakas, at pagkakataon upang magpatuloy kami sa pag-aaral, sa pagpupuri, at lalo tigit, Panginoon, patuloy naming maunawaan ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, dalangin namin ang umagang ito, ang iyong pagkilos ng iyong banal na Espiritu maranasan namin, buhat sa gawain ito, patungo sa maabot ang tinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay pagpalain mo po kami. Ihanda mo po ang aming puso't isipan at patuloy na makita ang iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Pray po namin ang bilang namin, i-bless mo ito, maging ng mga kapatid namin na wala pa, na maaaring naglalakbay pa patungo dito, patuloy mo po silang ingatan at nawa, O Diyos, sa mga pagkakataong ito ay makasama po namin sila maya-maya upang ikaw ay aming purihin, parangalan at dakilain ng iyong ngalan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, makakaupo na po tayo. Good morning po sa ating lahat at good morning din po sa mga kapatid natin na makakapakinig ng tinig na ito through the social media platform. So mga kapatid, last time natapos po natin ang aklat ng Galatian. At sa pagkakataong ito, ang atin naman pong pag-aaralan, yung Book of Ephesians. So titingnan natin ang pumapaloob dito sa aklat na ito upang makita natin ang aral ng aklat na ito para sa ating buhay pananampalataya. So ang Efeso po ay naisulat noong 60 to 61 AD. So napakatagal na po nung naisulat ito na dapat nating makita. So dito po itong aklat ng Ephesians, ito po ay letter ni Paul para sa mga Ephesians congregations. At ang kanyang concern po dito, first of all with God's plan to bring the all creation together to our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin pala, dito matutukoy natin dito, madadaanan sa pag-aaral natin na ang Efeso pala ay nagtuturo o tinutukoy nito yung layunin ng Diyos upang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa ay may pailalim itong lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So tingnan po natin yung verse 10. Anak, verse 10 muna. Sabi ng verse 10, pagdating ng takdang panahon, ang layunin ay titipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipapailalim ito sa kapangyarihan ng ating Diyos. So malinaw na sinasabi sa Ephesians na ito yung layunin niya, the plans which God's will be complete when the time is right. It is bring the all creation together for everything's in heaven and earth with Jesus as a head. So, ibig sabihin, ito pala ay naglalaman na kung paano i-connect o kaya yung lahat ng nilikha sa lupa at maging sa langit ay makaugnay at maging isa o mapailalim dito sa ating Panginoong Jesucristo. Dito din po sa aklat na ito, sabi na ayon mga ilang eskolar, si Pablo ay isang bilanggo nung isinulat niya ang aklat ng Ephesians. So, ibig sabihin, nasa loob siya ng piitan ng mga panahon na yon dahil pag nabasa natin yung chapter 3, verse 1, na dahil dito kung si Pablo ay bilanggo para kay Kristo, Jesus alang-alang sa inyong mga pintel. So pag titingnan natin doon, parang ipinapakita dito na sa aklat na ito, makikita natin na sinulat ito ni Paul during the time na siya ay nakabilanggo. Pero hindi niya sinasabing bilanggo doon sa anumang bagay, kundi nabilanggo siya dahil sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. Ano pa ang layunin nito? Isa pa rin sa panawagan sa mga anak ng Diyos na isabuhay nila ang kahulugan ng dakilang panulukan na ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Jesucristo. So dito pa rin makikita natin sa Ephesians, ipinapakita rin niya dito na also to appeal to the God's people to live out of the meaning of the great plan for the unity of the whole human race through the oneness on Christ or with Christ. Ito pa rin pala ang ipinapakita dito na yung pagiging isa, katulad ng verse 10, pagsasali ng English, mas maganda eh. Sabi niya dito, this is plan which God's will complete when the time is right, is to bring all the creations together for everything in heaven on earth.
So doon makikita natin doon na talagang yung kalangitan, ang nasa langit o sangkalangitan at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa kanya'y sinasabi ko. So ibig sabihin, ito talaga yung main reason doon, yung pag-isahin ang mga bagay na yan at maunawaan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So nasa introduction lang po tayo. So sabi pa dito, ang unang bahagi ng aklat na ito ay tinatalakay, sumulat sa pagkakaisa, tinatalakay din dito yung paraan ng pagpili ng Ama sa kanyang bayan at ang kanyang pagpapatawad at pagpapalaya sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan lang po ng kanyang anak na si Jesucristo. So, dito rin pala madadaanan din natin yung kung paano tayo pinili ng Panginoon. At alam ko dyan sa chapter 1 na yan, madadaanan na kagad yung pagpili dito ng ating Panginoon, yung pagpapalang spiritual. Kaya nga kapag sinilip natin yung mga verses 3 hanggang pababa dyan, mababasa natin kung paano tayo ng Panginoon. In the same time, tatalakayin din po natin dito na sa paraan ng pagpapatawad at pagpapalaya sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo at kung paano pinatunayan ng Espiritu Santo na matutupad ang dakilang pangako ng Diyos. Yun ang sa unang bahagi. At sa ikatlong bahagi naman, na may nananawagan na siya'y gawin nilang makatotohanan ang kanilang buhay bilang isang lupon ng mga mananampalataya sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Pag sinabing lupon, yung pagkakaisa, yung grupo na ipinapakita dito, the oneness in Jesus Christ may become a real their life together. Yung parang madadaanan din natin dito, paano ba yung indicators ng talagang tayo ay namumuhay ngayon sa ilalim ng ating Panginoong Jesucristo kung ipinamumuhay natin ang kanyang nais. And then several figures of the speech are used for show the oneness of God's people in the union with Christ. At ang sinasabi dito, yung church is like a body which Christ is a head, or like a building with the Christ is the cornerstone. Kaya mapapansin niyo may mga church na ang pangalan, limbawa, Evangelical Church, the cornerstone. So ibig sabihin, talagang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ang sabi pa dito, or like a wife, or Christ like your husband. Pwede din daw nating i-consider na si Jesus ay iyong asawa, magulang, kaibigan, or pwede na alamin ang mga bagay na yan. So let's proceed in verse 1. Sabi dito, from the apostle of Christ Jesus. Parang hindi niya sinabi dito na ako po ay narito dahil sugo ni Peter. Okay, ganun ano. O kaya ako po ay narito dahil sugo ni pastor. Hindi ganun ang sinabi niya. Pati sabi niya, ako si Pablo na apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So ibig sabihin na Diyos o naging anak ng Diyos dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung word of will is an apostle of Christ. Parang ipinapakita niya dito na sa pamamagitan lang o kaya sa kalooban ng Diyos, kaya ako naging apostol. Parang tayo, dito kasi madadaan natin sa Ephesians, lalo na sa mga chapter 2 to chapter 3, parang tayo, naging anak tayo ng Diyos dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Bakit siya hinirang? To be to the God's people of Ephesians who are faithful in their life in the union with Christ, Jesus Christ. So, ibig sabihin pala, kaya siya naging apostol, tinawag ng Panginoon, hinirang ng Diyos para dun sa mga taga-Epeso at sa mga tapat na sumasampalataya sa ating Panginoon. So, nandiyan din sa kalooban, sa banal na panag-asa ng Epeso sa mga tapat kay Kristo. So, ibig sabihin, si Apostol, pinadala ng Lord tayo. And then, the same time, sabi niya dito in verse 2, may God, our fathers, and the Lord Jesus Christ, given you grace and peace.
So ano ibig sabihin nun? Ipinauna niya yung biyaya, yung kapayapaan mula sa Diyos at sa ating Ama at Panginoong Jesucristo. Nandun na kagad yung trupartaryan ng ating Panginoon. Yung Ama at saka yung Panginoong Jesucristo. Dahil yung Holy Spirit, nag-i-indwell ito kay Paul during that time. Ngayon, napakalalim ng ibig sabihin na sumainyo yung pagpapaword ng argue na dapat hindi naman sana argument ito, kundi pagpapalalim sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya pinauna ni Paul na nawa yung pagpapala ng Diyos at Ama at ating Panginoon Jesucristo, maranasan niyo yung biyaya at kapayapaan habang pinapakinggan niyo itong epistle nito. So yung verse 3. Ang verse 3, this is spiritual blessing in Christ. So, dapat nating makita dito yung blessing. Sabi dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, makikita na kaagad. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita nyo na kanina doon sa preceding at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin, doon sa pagiging, bakit pinupuri ni Paul itong God the Father? Bakit niya ipinapakita ito sa mga mananampalataya na purihin na, bakit natawag ni Paul na Ama itong Father ni Jesus Christ? Kasi si Paul ay nakipag-isa kay Kristo. So, let us give thanks to God, the Fathers of our Lord Jesus Christ. Why? For in our union with Christ, yun ang sinasabi niyan. Bakit daw papasalamatan? Dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, Ama ko. Sa kabila ng makasalanan tayo. Di ba, pag alimbawa tayo, may problema tayo sa magulang natin. Natatakot kang tumawag na tatay, nanay, at baka batuhin ka dahil may kasalanan kang ginawa. Pero ito yung blessing dito, through the union with Jesus Christ, sabi niya dito, makakatawag na kayo sa Ama. At dapat niyong purihin siya. Dahil nga, si Jesus ay ibinigay ng Ama para tayo'y muling ipagkasundo sa ating Panginoon. So, sabi niya dyan, Panginoong Jesus, sabi niya dyan, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa kalangitan ngay kay Kristo. So, para tayong INC nito sasalin natin at TV, mas maigi pa bunso sa English So, makikita natin dito yung pagpapala. Bakit? Tutuloy ko, verse 4. Even before the words was made, God had already choose us to be through our union with Christ so that we would be holy without fault before the God. So sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya'y bago itinatag ang sanlibutan ito upang tayo'y maging banal at maging walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So napakalalim niya So ibig sabihin, ito yung sinasabi niya, before the foundations of this world, God chose us. Paano ba natin masasabi na kung ganun pala, ito yung magiging prinsipyo dito. Kung ganun pala, simula pa lang pala, nakaplano na ng Diyos na piliin niya lahat ng tao. Bakit kinakailangan pa tayong sumimba? Are you following? Bakit kinakailangan pa magbasa ng Bible? Ito, doctrinal ito mga kapatid. Medyo, sabi ko nga, crucial. Kaya unawain natin mabuti. Sabi doon, ayon sa pagkapili, mayroon palang pinili. Kaya minsan mayroon mga denomination or religious group, they consider sila lang maliligtas. Ay, sa mga susunod na pagkakataon, makikita yung lalim natin yan. So sabi dyan, sa pagkakapili niya sa atin, kanya'y bago pa itatag ang sanlibutan ito upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Napakalinaw po ng dula sa pag-ibig. Ibig sabihin, para yung word of love dyan, the process of love. Hindi yung pagmamahal ng tao. Kasi baka sabihin nyo, basta mahal ko ang Lord, maliligtas ako, pinili niya ako. Hindi,
yung pagmamahal ng Ama yan. Kahit basahin natin yung verse 3, purihin ng Diyos Ama. At yung pagmamahal na yon, makikita at mararanasan natin kung tayo ay connected sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat maging malinaw sa atin sa pagpili dyan. Hindi dahil mabuti, mabait, pero dapat nating makita dahil sa pag-ibig yan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi pa dito, even before the words was made, God has already choose us to be His through our union with Christ. So, ibig sabihin doon, upang maging banal at walang dungis, sa pamamagitan lang ito ni Jesus. At ang sabi pa niya dito, because of His love. Sabi niya, without flaws or without fault before Him, kasi mahal tayo ng Panginoon. Anak, mas maganda isali mo na lang doon sa English. NIV siguro. NIV. Putol-putol dyan eh. Para makita nyo mabuti dito. Mahalaga ito. Uulitin ko pa ito sa susunod. Ayan. Okay na ito. For He chose us in Him before the creation of world to be holy and blameless in Him, signed in love. Dahil mahal tayo ng Diyos. Pero ito ang problema, nagiging controversial yan. Lalo na pagka mapapakinggan natin yung doctrine of two leaf. Kung familiar kayo doon, yun ay sa theological na pag-aaralan. Pagka tayo ay medyo hindi halaw o conservative sa Bible, makikita talaga natin na maaaring may pinili lang ang Diyos. Maaaring ganon. Pero, pag tinignan natin yung pattern dito, yung pagpili niya, sabi niya diyan, pinili ng Diyos tayong lahat bago pa ang daigdig para maging banal at walang kapintasan dahil sa kanyang pag-ibig. Pagsasalin ko yan, because His love, so that would be holy without fault before Him. At ang sabi ng verse 5, anak, verse 5, para mabigyan natin din. Yan He predestined us for the adoptions to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasures and will. Yung predestined ay talagang blessing ito, makikita natin na sinasabi dyan sa verse 5, tayo'y kanyang pinili upang maging anak. Yung bagang word na maging sonship, yung anak na susunod ka dito sa iyong tatay. Di ba, pag mag-aampon, maraming process yan Pipirma, mangangako yung mag-a-adapt na ibibigay nila yung lahat. And at the same time, yung aampunin din naman, kakausapin to, susunod ka sa kanila. Siya ay magiging magulang mo na. So, ibig sabihin, ang disiplina at ang pagtuturo ay dito sa nag-adapt. Okay? Nakukuha ninyo? Kasi sabi dito, pinili yung predestined for the adoptions to sonship. Paano tayo naging anak ng Diyos? Ito ang sabi niya, sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya ito medyo, dapat talaga maunawaan to ng marami nating mga kapatid. Dapat makita nila yung pagiging anak, kung bakit tayo ay pinili. So, binabalangkas ko ng bahagya para maunawaan natin. Kasi, kanina dito, sabi niya doon sa verse 4, maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig niya. Sino yung pag-ibig niya? Ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Last time we're talking about in Galatians, kasi connected din to Hindi po pwedeng hindi magkakaugnay ang itinuro ni Pablo sa Galatia at dito sa Ephesians. Bagamat iba-iba yung situations ng church na yan, pero in one aim nila o purpose ni Paul dito, talagang makita sa buhay nila si Kristo at maunawaan paano sila naligtas, paano sila naging anak. Ito ba dahil sa kagawa ng tao o kaya sa kabaitan ng tao o the works? No, sabi niya dyan, malinaw He predestined us for adoption to sonship through our Lord
Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng maging anak ng Ama, ng Diyos, kung hindi dahil kay Kristo. Kaya nakakatakot isipin, pagka hindi tinanggap ng tao at inunawa si Kristo, ang daan at ang katotohanan, paano mo sasabing nakakatawag ka sa Ama kung hindi mo naman tinatanggap yung kanyang anak? Kasi yung sonship natin, nangyari lang dahil kay Kristo. Kaya nga, in accordance with His pleasures in will. Alam ko may kadugsong pa sana yan eh. May kadugsong yan eh. At ang sabi pa niya dyan, this was the pleasures and the purpose. So makikita natin dito, make us His children that because our Lord Jesus Christ. God already decided that through Jesus Christ, He would make us to become a children. Parang talagang nagdesisyon na dito yung Lord na magiging anak ko ang mga taong ito, hindi dahil doon sa kanilang ginagawa, dahil dito sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, kaya nga sabi niyo dyan, jump natin, babalikan na lang natin sa susunod. Verse 6, sabi niyo dyan, to the praise of His glorious grace. Yun ang masarap doon. Sabi niya dyan, dahil yan, let us praise for the gods, for His glorious purpose. O kaya yung glorious grace. Biyaya lang talaga. At isa pa dito, bakit biyaya? Which He has freely given us in the one He loves. Ibig sabihin, sa pamamagitan lang ng pag-ibig sa kanyang minamahal na anak. Yung tinutukoy dyan, He loves, si Jesus na yan. Yung praise dyan na tinutukoy, purihin ang Ama dahil sa walang kapantay na pagpapala. Dahil sa pagbibigay niya ng, ito, has freely given. Ibig sabihin, libre na ibinigay sa lahat dahil doon sa isa niyang minamahal. Kaya nga remember Jesus Christ nung nagbaptism, anong sabi nung tinig? Okay, yung tinig. Sabi niya doon sa tinig, ito ang pinakamamahal kong anak. Hindi ko lang bubuklatin yung baptism of Jesus Christ sa John the Baptist. Pero nandun yung term na ito, the one He loves, na aking kinalulugdan. Kaya isipin natin mabuti mga kapatid, na nagkaroon lang talaga tayo ng pagkakataong maging anak ng Diyos, ito'y hindi dahil sa anumang bagay, kundi ito'y dahil sa malayang ibinigay ng Diyos sa atin, ang pag-ibig niya. Kaya nga yung katubusan mula sa anak. Kaya pag jumam tayo ng verse 7 dyan, tingnan nyo, yan din yung sinasabi dyan. 7. Anak mo, Lazaro? Okay. Sa 7, sabi niya dito, for the blood of Jesus Christ, we are set free. That is, our sin are forgiven. How great is the grace of our God. Yan, last time, doon sa message ko, nandito doon, ang sabi niya dyan, sa pamamagitan niya, the redemptions, sa pamamagitan ng pagtubos ng kanyang dugo, pinatawad ang ating mga kasalanan in accordance with His richness and of the God's grace. So, makikita niyo doon na talagang tinubos lang tayo at binayaran ni Jesucristo. Kaya nga tayo, anong tawag sa atin? Tayo ay mga Kristiyano. Pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. At makikita natin dyan, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Sa mga susunod-sunod na preceding verse dyan, makikita natin, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayoy pinatawad ang ating mga kasalanan, ganun kadakila ang kanyang kagandahang loob. Ituloy mo anak sa verse 8, na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang katarungan, kaalaman. Yan. So yun, nakikita natin dyan, yung katarungan at yung kaalaman at kagandahang loob na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Bakit? In verse 9,
Ipinaunawa niya sa atin na ang Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. At yung sabi ko nga kanina sa verse 10, pagdating ng takdang panahon, ang layunin ay titipunin ang lahat ng mga nilikha sa langit at sa lupa at may pailalim ito sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. So, isipin natin itong mabuti ngayon. Anak, pakibalik ng verse 9. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure. So, dati kasi, kaya sinabi ni Paul na dati kasi, mystery. Mystery pa dahil hindi pa yun nangyayari na si Jesus ay naipako noon. Pero ngayon, sabi niya dito, He made known to us the mystery of His will accordance to His good pleasures. Kung dati, akala nung iba, yung pa rin, yung pamamaraan ng kaligtasan, yung pag-offer, yung paggawa ng mabuti, hindi nga yun eh. Ngayon, ibinukas na ng Panginoon yung word na He knows, para dito, in all His wisdom and in sign, sabi niya dito, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ano yung kalooban? Ulitin ko, yung kanina, pinili tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Ulitin ko, hindi katulad ng, hindi ko mo tayo'y Christian na nandito, pero hindi mo alam kung bakit ka naririto, ligtas ka na. Okay? Hindi ko mo sa ulo mo yung Biblia, ligtas ka na rin. Hindi yun eh. Dapat maging malinaw na naging anak tayo ng Ama dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At ang sabi nga doon, adoptions, sabi niya, predestined to adoption to become sonship. Sabi niya doon kanina, yung pagiging anak. Ibig sabihin, yung pagdidisiplina at pagtuturo ngayon ng Ama, dapat pinapakinggan ng anak kung tayo talagang anak niya. Okay, nakukuha niyo doon? Balik mo nga anak doon sa ano? Verse 4. Verse 5. Verse 5. Yan. Ito na. Predestined us for the adoption to sonship through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, napakahalaga yung turo ni Kristo sa buhay natin. 'Di ba? Sino naka-check nung pinorward kong isang something illustration dun sa GC natin? Napanood niyo ba 'yon? Napanood niyo 'yon? Hindi niyo ata pinapanood yung may clip video. Dapat pinapanood niyo 'yon dahil related yun dito. Hindi sinasabi ni Jesucristo na bago ka pa sumunod sa akin, kinakailangan wala ka ng kasalanan. Kundi ang sabi ng Panginoon Jesucristo, sumunod ka sa akin. Okay, nakikita ninyo? I-check nyo na lang mamaya para maunawaan natin. Kasi dito, yung pagiging anak ng Diyos, bakit yung predestined us to adoption, bakit nga pinili tayo? Kasi nga, bakit nga tayo pinili? Kasi kung hindi tayo pipiliin ng Diyos, ano yung magiging kalagayan kaya natin? Nagpapatuloy tayo sa gawang makamundo. Kaya nga nagtataka kayo, bakit ang mensahe ni Pastor parang akong pinapatamaan? Hello, hindi lang ikaw yon, sa ating lahat yon. Ganun ang paraan ng Panginoon ng kanyang pagdidisiplina sa kanyang anak. Kaya nga tandaan natin, kung tayo'y tunay na anak ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos, at tayo nakipagrelasyon talaga sa Kanya, ng mas malalim, hindi lang sa nguso, kundi maging sa ating mga puso, maunawaan nyo na, kaya pala, ako pala ay inadapt lamang, pinapakain, para bagang ganun pag-aaralin, itutuwid ng Panginoon, kasi anak ka niya sa pamamagitan niya. At sabi niya din, in accordance with His pleasures and will. Kalooban niya, pero huwag niyong isipin na, may magtuturo kasi dyan naku, huwag kayo maniwala dyan. May pinili na pala Panginoon before the foundations. Hindi, lahat tayo pinipili niya. Pero, pinapatunayan mo ba yung pagkakapili sa'yo para maging anak ng Diyos?
Kaya nga minsan, titingnan natin ang ating sarili kung pinapakinggan ba natin ang boses ng Panginoon sa buhay natin, tinitingnan ba natin kung talagang tayo ay nagpapailalim. Yun yung maganda doon, nagpapailalim sa kanyang pagtuturo para sa atin. So dapat po nating linawan yon at unawain sa buhay natin ito. Tayo ba talaga ay nagpapailalim sa pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo? Yun ang dapat natin makita. Kasi yung predestined na yan, talagang inano ng Diyos, ipinakita niya dyan. God had already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. Kaya iisipin yung mabuti. So kung may pinili na, ito lang yung indicator na pinili ka. Tinanggap mo si Kristo. Hindi lang basta, ay, tatanggapin ko si Kristo para maging anak ako. Hindi. Kinakailangan maunawaan mo na, verse 7 nga anak, na hindi mo lang siya tinanggap kasi ganito. Kailangan maunawaan mo na ni-redeem tayo through His blood and the forgiveness of our sins in accordance with the rich of the God's grace. Dapat maunawaan natin yon na bakit kailangan ko tanggapin si Kristo para maging anak ako niya? Ay, unawain mo nga mabuti. Bakit mo siya tinanggap? That because sa pamamagitan niya, we have redemptions through His blood. Kaya mahalaga yung cross Mahalaga yung ginawa ni Jesus sa buhay natin. Hindi tayo magiging anak ng Ama dahil kilala mo yung Ama. Tandaan natin na, parang naipauna ko na ito. Ang Hudyo, kilala na yung Ama, yung Father in Heaven, the Creators. Kilala din nila yung Holy Spirit. Pero yung Hudyo, during the time, he reject our Lord Jesus Christ. Nireject nila si Jesus. Kaya nga, isipin nyo, sa panahon na ito, pag nire-reject nyo si Jesus Christ, parang nire-reject mo na rin talaga ang Ama. Kasi hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos kung hindi sa pamamagitan the redemption through His blood. At hindi rin mapapatawad yung kasalanan natin dahil tayo'y mabait. Kundi ang sabi diyan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang dapat nating makita dito. For the blood of Jesus Christ, we are set free. That is, na ibig sabihin, na ang ating mga kasalanan ay pinatawad at talagang how great. Parang ganun Kita nyo kung paano dyan, in accordance with the riches of the God's grace. So makikita natin yun, na ganun kadakila ang kanyang kagandahang loob sa atin. Kaya nga sabi niya dyan, sa verse 8 pa, anak, paki-jump, which is give us in the such large measures. O yan, ang hindi masukat. With all wisdom and understanding. Ito yung pinag-aawayan kasi ng marami, na may pinili na talaga. Kahit di ka sabihin ba, baka masayang lang. Kaya nga, ang sabi kanina sa introduction ko, tayo mga lupon. Or we are assembly. We are assembly in the chamber of our God through our Lord Jesus Christ. Kaya pala mahalaga yung pagsimba. Dahil that is indicators that you are one of the adopted son. Yung pala yung kalinawan nun. Babalik-balikan natin yan. Hanggang mapuno tayo, mapuno tayo ng kaalaman tungkol dito sa bagay na ito. Anak, pakibalik ng verse 4. Kasi baka mawindang kayo na, ang sabi dyan, for He has chosen us in Him before the creation. Parang, before the foundation of this world, God's choose His people. Parang ang lumalabas doon, anak, pakilagay nga sa sa King James Version, para yung verse 4 na yan. Kasi, pag tayo ay naligaw, sabi niya dito, yan, according to hath chosen us in Him before the foundation of the world. Parang pag binasa natin ganun, ay, may pinili na. Isa lang yon, si Jesus Christ, pinili na ng Lord yun para ibigay sa mundo, para
ikaw at ako ay muling maibalik sa piling ng Diyos. At sabi nga ng verse 8 kanina, through the redemptions, through the shedding of the blood of Jesus Christ, we redeem. Parang ganon. Your sin is forgiven. Sabi niya doon. Kaya sabi dito, huwag kayong malilito ha. According as He hath chosen us. Yung word, plural naman eh. In Him before. Para kasing nagkakatalo dito, yung us in Him. Parang binibigyan limitasyon ng Diyos. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yan? Kasi ito yung medyo accurate na salin eh. Choose us in Him. Ay, paano yan? Ito yung pinag-uusapan lagi. Hey, Pastor, baka hindi ako pwedeng sumimba kasi nagiinom pa ako, nataya pa ako ng wedding. O kaya, Pastor, baka hindi pwedeng sumimba dahil sinungaling pa ako. Hindi pa ako pwede sa Lord. Kasi sabi dyan, may pinili pa, bago pa ang tandaan natin. Kaya nga, yung The Passion of Christ, kung papanoorin natin yon, abang nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesucristo, ang nilingon ng Father dito ay yung human race. Kasi pag tiningnan niya si Jesus Christ, pag naawa siya doon, patayin ko na lang ito kaysa mamatay yung aking anak. Yun ang tinutukoy dito. Napagdesisyonan na ng Lord, natutubusin niya tayo. Hindi sa pamamagitan ng church, hindi sa pamamagitan ng kung anumang bagay na ginagawa natin, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga sabi niya dyan, that we should be holy without blame before in Him in love. So isipin niyo yung mabuti na huwag kayong malilito na bago na po ako pastor sisimba kasi talagang hindi ko pa maiwan yung simple nature ko. Hindi, kinakailangan mong lumapit. Kasi, yung binabanggit ko kanina, pinili niya tayo para maging anak. At ang sabi niya doon, pinili niya tayo, verse 5, tuloy mo lang anak. Diyan din, sa salin ng King James. Yan. Sabi niya dyan, pinili niya tayo, adoptions of the children. Okay. Malinaw po yan kayo'y naging anak sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, pag natapos natin yung Ephesians, tutuhugin ng Colossians yan. Kaya, your life is hidden in Christ. Hindi nyo kayang baguhin ang sarili natin, liban sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, pag iniisip nyo na, Pastor, baka hindi kami pwede dyan, masusunog kami sa simbahan, maling idea yun. Hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible sa bahay. Hindi pa tayo nakakarinig ng message. Kaya ito ang dapat nating makita, tayo po ay nasa seasons of na tayo. Dito ay meron na kayong pundasyon, meron na tayong ugat, pinapalalim pa natin yung ugat natin sa ating Panginoon para hindi tayo mayanig ng mga sitwasyon na darating. Nakukuha ninyo? So, intindihin niyo to. Having predestined us unto the adoptions of the children by Christ. Ulitin ko, walang sinabi sa Bible na kayo'y naging anak ng Diyos at kayo'y naligtas dahil sa simbahang ito. Walang ganon. Hindi rin sinabi na dahil kayo'y Katoliko o sambahang Kristiyano, kaya kayo'y naging anak ng Diyos. Hindi doon. That because our union in Christ. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating gagawin, kinakailangan makita sa atin ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, pag naging Christian ba, tanong po ito, hindi na kayo magkakasala? Sige nga po, pag Kristiyano ba, dapat din na magkasala? Hindi, ang tanong, hindi. Kayo pala, walang personal knowledge Hindi, ibig sabihin ko, pag naging Christian tayo, hindi ba tayo magkakasala? Magkakasala. Pero malinaw, magkakasala, pero hindi mamumuhay, saan? Sa pagkakasala. Malaki po ang diferensya nun. Nagkukulang, nagkakasala, pero hindi tayo namumuhay sa ating mga kasalanan. Kasi ang sabi ng verse 5 na yan, doon sa part niya sa uli,
Iyan ang kanyang layunin at kalooban sa atin. Ngayon, bakit ba tayo pinili ng Panginoon? Bakit tayo pinili ng Panginoon? Sa verse 4, para maging banal. Anak, pakibalik. Verse 4. Yan. Bakit tayo pinili? Sabi niyo diyan, bakit nga tayo pinili? To become holy, without blame, before Him in love. Kaya, isipin niyo mabuti na, Pastor, talaga po ako ay hindi makalis dito sa bisyo ko. Baka masunog tayo dyan sa loob ng simbahan. Meron ba nangyaring ganon? Nung panahon tayo ay hindi pa malinaw ang ating relationship sa Lord. Pag maglo-Lord Supper no, naalala ko, halimbawa, pag dumikit daw sa ngalangala, anong tawag sa'yo? Ano? Ang dami mong kasalanan. Yan ba yung way? Doon pala nakikita yung malaking kasalanan pag dumikit sa ngalangala? Ay, hindi nga doon eh. Ngayon, bakit tayo pinili ng Panginoon? Bakit tayo pinili ng Panginoon? Before, sa ano panguli? Bakit pinili tayo ng Panginoon? Ito, that we should be holy and without blame before Him in love. Ngayon, pinili tayo ng Lord kahit tayo makasalanan. Amen. Hindi niya tinitingnan yung kasalanan niya. Mamaya panoorin niyo yung pinost ko doon sa GC natin, sa kabataan, sa GC natin. Tingnan yung mabuti yung kalinawan nitong isinishare ko sa inyo. Hindi ka tinawag ng Lord dahil wala kang kasalanan. Tinawag tayo ng Lord dahil tayo makasalanan. Mapapahamak tayo. Kaya tandaan natin, we are already adopted by the sonship of our Lord, that because our connection to our Lord Jesus. Hindi ka naging anak ng Diyos dahil ikaw ay tigasambahang Kristiyano. Naging anak ka ng Diyos dahil tayo kay Kristo. Okay po ba? So sana po maging malinaw to. Let us all stand at overtime na po ako. Tutuloy po natin sa susunod. Let us bow our head and let us feel the presence of the Lord. Father in heaven, we thank you for this time. Thank you once again for another privilege to open up a deeper mystery about our relationship with your only begotten Son, Lord our Jesus Christ. Panginoon, maaring matagal na kaming mga mananampalataya, pero hindi sapat yung aming mga kaalaman kung bakit kami naging anak mo, naging Kristiyano, o bakit kami rin ay narito, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po kami na mas ma-exercise yung aming knowledge patungkol sa aming relasyon sa iyo. At patungkol din sa pagiging anak mo at kayo yung aming magulang spiritually, Father God. Tulungan mo po ang gawain ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong pamilya sa lugar na ito na mas maunawaan po. At maaring ito rin po yung mga ugat or causes kung bakit madali namin i-neglect ang paglilingkod sa iyo, ang pagbabasa, ang pananalangin, ang pag-attend sa mga aktibidad na nauugnay sa aming spiritual life. Kaya Father, we ask for the pardons and we ask for your guidance. Panginoon, gusto po namin, Lord, na maging mas malinaw pa sa amin bakit kami ay tatawag na Panginoon Ama at bakit kami tatawaging iyong mga anak. Kaya Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, maitatakbo namin sa aming mga puso isipan ang mga bagay na ito. Upang sa ganun, Lord, sa bawat araw ng buhay namin, ay patuloy naming makita yung aming connection sa iyo. Hindi sa anumang mga bagay. Even, lahat kami may mga flaws, lahat kami may mayroong mga weaknesses. It doesn't mean na dapat kaming lumayo sa iyo. No, God. Kaya ka pumarito sa daigdig na ito para sa katulad naming makasalanan at may saayos yung aming relasyon, pamumuhay, at maging yung aming mga kaluluwa. Kapag hindi maging totoo sa iyo, Panginoon, ay mapapahamak doon sa cross, doon sa impyerno, Panginoon, mapapahamak. Kaya tulungan mo po kami, Lord, tulungan mo po ang bilang namin at nawa, O Diyos, sa mga susunod pang pagkakataon, maka-attend po kaming lahat upang makita po namin ang kahalagaan ng pinag-aaralan namin ito. Kaya Lord, sa iyo pong kapurihan, sa iyong pasasalamat at pagsamba, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po.